Welcome back mga kaibigan, ito po ang balita natin. Coach ni Kai Sotto sinibak na at si AJ Edu nirelease na rin po ng kanyang team sa kabila ng impressive performance niya dito sa Toyama. At ibabahagi ko rin po sa inyo ang plano ng kampo ni Kai kung hindi pa rin po siya palaran sa NBA sa taong ito. Simulan po natin kay AJ Edu. Sa kabila po ng impressive performance niya dito sa Toyama Grouses ay ito po ang nakakalungkot na balita. Kabilang po si AJ sa 7 players ng Toyama Grouses na in-announce kanina lang na ni-release na nila. Hanggang June 30 na lang po kontrata dito ni AJ at hindi na po talaga siya niresign ng team, kaya nga siya andito na sa free agent list ng B-League. At ang nakita kong dahilan mga kaibigan kaya po siya pinakawalan ng team niya ay dahil sa kanyang injury. Pero base sa sinabi po mga kaibigan ni Coach Tim Cone, makakalaro ito sa FIBA OQT sa July. Ito daw po kasi ang gagamitin niya bilang pang-depensa kay Kristaps Porzingis at Goga Bitadze. So ngayon, punta na po tayo kay Kai Sotto at dito sa kanyang team na Yokohama B. Corsair. Official na nga pong inanunsyo ng team ni Kai ang pag-release nila sa 5 players. Halos kalahati na yan ng team mga kaibigan. At ang matindi pa, lahat po ng world imports ay tanggal na sa team. At para sa akin, dapat na-resign na Yokohama itong si Oliver kahit kulang sa depensa. Pero si Scott at Yuto papaliti na po talaga. At eto nga po, official na din, sibak na din ang head coach ni Kai na si Coach Aoki. Iintay na lang po matapos ang contract niya hanggang June 30. At para sa akin mga kaibigan, kung nagamit lang niya sana ng tama si Kai sa time na andito si Kai, baka nakapasok pa sila sa playoffs. Ang dami kasing pagkakataon na parang ayaw manalo ng coach na ito mga kaibigan. Kasi kahit maganda po yung nilalaro talaga ni Kai, iuupo sa bench. Kaya nakakakuha ng momentum mga kalaban. Totoo yan mga kaibigan ha, kung nanonood po kayo ng live ng game na Yokohama, alam nyo yan. So ngayon, punta po tayo dito. May nalaman po ako about kay Kai na kung hindi pa rin daw po pala rin ang pambato natin sa NBA ngayong taon, ay eto po pala yung plano ng kampo ni Kai. Di ba mga kaibigan, may NBA camps ang pambato natin? Nalaman ko po mga kaibigan na ito po pala ay pag-uusapan pang mabuti ng kampo ni Kai. At hindi ko lang po talaga pwede pong sabihin sa ngayon ang mga detalye kasi mga kaibigan hanggat wala pong pahintulot ng source ay hindi ko pa po talaga pwedeng sabihin. Sana maunawaan nyo po ako about doon. So ito po yung mga bagay na pwede kong sabihin sa inyo. Kung hindi pa po ipagkaloob, ito yung NBA sa pambato natin ngayong taon, ay dito po pala maglalaro ang pambato natin dito sa Japan B-League. So ibig sabihin, babalik si Kai sa Japan at ito po pala daw ang gagawing training ground ng pambato natin at dito daw po plano talaga palakasin at pahinugin ang pambato natin. Sa pagkakaunawa ko po, ang focus talaga ng kampo ni Kai ay palakihin, palakasin at pahinugin ang pambato natin na sa tingin ko ay tama naman po talaga. Mas mapapalapit talaga si Kai sa NBA kapag mas malakas siya at hinug na siya. At mas tatagal po siya dito sa NBA pag nakuha siya. Kasi yun naman din talaga ang goal ng Wasserman. Gusto nila, kung makakapasok si Kai sa NBA ay hindi yung panandalian lang. Pero kung ano pa man kaibigan, saan pa mang liga yan, NBA man o Japan, suportahan po natin si Kai Sotto sa pag-abot ng kanyang pangarap. Darating din po sa kanya yan. Huwag mong isipin matagal kaibigan, ang mahalaga ay darating. So eto, shoutout ko po pala si Edward Kamikasi, Artur Publico, Romeo Gaurino, Jeffrey Medrano, Ruel Manuel, Lokoy TV, Wilson Custodio, Raul Consul at Arcel Jan Doromal. Maraming salamat po sa suporta sa ating pambato mga kaibigan, and God bless.